deliverance. Yung bahay ninyo, yung may sakit ninyo, di ba? Alam nyo, yung meron akong nakausap kagabi. Sabi niya sa akin, Father, pumunta kami sa iyo doon and then nag-receive kami ng sacrament. Sacrament of confession, anointing of the sick. Dahil yung kanyang asawa, bigla lang nagyelo yung mata. At walang finding sa doktor. Kapitan sa barko. No? At sinabihan ko sila patuloy na magdasal. Alam nyo, bumalik na po sa trabaho yung asawa niya. Sa pagkakapitan. Yan completely healed na po. No? Sila ay patuloy sa pag-prayer of deliverance. Yung prayer of deliverance, hindi lang po yun para sa mga nasapian. So, gagamitin natin yan sa mga may sakit. No? Natutuwa ba kayo ngayon? Amen? Amen. God is good! All the time. Grabe. All the time, siyempre. Ulitin natin ba? God is good! All the time! God is good. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. No? Sana po, sabi niya sa akin, yung asawa, sabi niya, grabe yung prayer ng simbahan, Father, no? At grabe yung sacrament ni Cristo, no? Dahil yung asawa ko, completely healed na po. Nag-uusap kami kagabi. No? At meron din akong nakausap after sa retreat namin sa Cebu. Sabi niya, Father, alam mo ba? Nakaranas ako ng skin disease 4 na buwan. Skin disease ang kate. Ng buong katawan ko, si Ate Sandra Tan. Ang kate ng katawan ko, Father. Marami na akong nilagay na ointment, Father. Konsulta na din ako ng doktor. Just imagine, Father, 4 na buwan. At lagi akong sumusubaybay sa iyo, Father. Hindi ko ginamit yung mga sacramentals. Pero wala akong tiwala eh. At dahil ginawa na niyang lahat, at ang kate na ng buong katawan niya, hindi tumitigil yung kate. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng oil. Nagsagawa siya ng prayer of deliverance. Alam nyo, after praying the deliverance prayer, instantly, nawala yung skin disease niya. Wow! Hanggang ngayon, is it amazing? Is it surprising? Natutuwa ba kayo? May lang uri ng sakit ha, may natural na sakit, kailangan natin ng doktor. Kung natural yung karamdaman mo, siya ay hindi yung natural. Walang doktor makagamot sa kanya, yung sakit niya hindi natural. Anong gamot? Yung prayer of deliverance sa simbahan. At yung sacrament ni Cristo, confession, anointing of the sick, and the Eucharist. Sa mga nandito, at may grabe na sakit, ang advice ko sa inyo, magsamba ka araw-araw. Receive the source of healing. All masses are healing mass. Amen? Amen. At sana po ay ma-inspire tayo sa pagsimba araw-araw. Lalo na kapag may sakit ka. Ay, nasaan na si Edison? Nasaan yung aklat ko? Si Edison. So, yun mga kapatid. No? Alam nyo ba, kahapon, may 13 years old ina-exercise ko. 3 yung ina-exercise ko kahapon. Alam nyo, yung 13 years old, may bubulong sa kanya. At ito yung boses na narinig niya. Patayin mo yung lahat ng kaklase mo. Sabi mo? Patayin mo. 13 years old. Kaya na natatakot siya na papasok sa paaralan. Nakit malinaw, very consistent yung bulong. Sino ba yun? Saan magaling yung boses na yun? At nung in-exercise ko siya kahapon, sabi ng demonyo, Darwin, lahat ng mga paraan namin, binubulgar mo.
Papatayin ka namin. Tinatakot pa ako. Papatayin daw ako ng demonyo. Patuloy lang ako nag-focus sa prayer. Tell me your name. We are the spirit of death. Spirit of mortem. Mortem is death. No? Yan pala. Yung demonyo na sa likod niya, the spirit of death. No? The spirit of mortem. No? At patuloy pa tayong nagsasama sa Kanya. Dahil itong mga hinaharas ng demonyo, pwedeng patuloy sila iharas. Dahil sa katekism natin, ma-inspired sila. Pag-wrapping nila sa kanilang pamilya, ma-expired. Dahil nandun andun yung mga tao na gagamitin ng ating kaaway, pwede ka iharas through emotion. No? Bigla ka nalang malungkot without valid reason. It will lead us to depression. At tatakihin tayo sa emotion. No? Hindi lang sa emotion, at tatakihin mo tayo sa imagination. Hindi lang sa imagination, at tatakihin mo tayo sa ating mga trauma, past memories. Buhay na buhay! Kahit matagal na nangyari. At i-weaken niya yung will natin. Yung will natin. Kailangan, tatagan mo yung will mo. Yung kalooban natin. Amen? Amen. At bisita natin ngayon si Brother Jared at si Brother, John Fernan. Sila po ay mga protestante, pero ngayon, si Brother Fernan ay babalik. Yan, Katoliko siya nung una, mga 7 years, palipat-lipat na ibang sekta. Pero pakinggan natin yung kanyang testimonya, maliit na testimonya, mga 5 minutes lang. Saan si Brother Jared? Siya yung nakipag-diskusyon ni Brother Jando last Tuesday. And last Tuesday, diskusyon sila ni Brother Paul Alima at ni Brother Jando. Pero ngayon, ganap na siyang Katoliko. Nung umpisal siya kanina, din ang profession of faith at nag-receive ng communion. At patuloy pa yung ating katikism sa kanya. Saan ba si Brother Jared? Brother Jared? Pakinggan natin yung kanya, galing Bulacan pa. No? Pero ngayon, kasama na natin siya. At meron pa siyang ibang kasama, si Brother John Fernan. Bigyan natin ng sigabong palakpakan si Brother. Kumusta ka na, bro? Alam po, magandang tanghali po sa inyo mga kapatid. At sana pagpalain naman ng Diyos. Ako po ay dating kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nabautismohan po ako noong 13 years old. Kumuha rin ako ng mga tungkulin, naging kalihim at dapat magmamanggagawa. Kaya yung mga manggagawa po dun sa lokal namin, kasama ako. Lilibot dito, mamaya may doctrine na dun sa kabila, kasama kami. Yun, sa matagal na matagal, nagsurit naman ako sa Iglesia ni Soriano o dun sa ang dating daan kay Brother Eddie Soriano. At tumagal na tumagal, napansin namin, simula nung mamatay si Eddie Soriano, nagkagulo. Nagkaroon sila ng pagkakawatak-watak. At hindi pwedeng maging sa Diyos yung nagkakabahabahagi, mga kapatid, dahil hindi naman gawang galing sa Diyos yun. Gaya ng sinasabi ni Pablo sa 5:19 hanggang 21 ng Galacia. At hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay mga ito: pangangalim niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagtataniman, mga paninibugho, mga pagkakaalit, mga pagkakampi-kampi, at mga pagkakabahabahagi. Hindi naman gawang sa Diyos yun. Gawang laman yun. At hindi pwedeng maging sa Diyos yun. Napag-isip-isip ko, paano magiging tunay na iglesia ito? Nagkakawatak-watak. Ang tunay na iglesia nga sa Biblia, iisa lang. At mayroong pananampalatayang isa. Gaya ng sabi ni Pablo sa 4:5 ng Efeso, na isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. At yun ang nakita ko sa Catholic Church. Kaya sinuri ko. At
pagdebate ko. Kasi noon pa man, meron na akong duda nun eh. Kasi nasa-search ko rin sa Google, Father Darwin. Eh, may mga nagtatanong rin kasi sa TikTok. Nagla-live rin po kasi ko sa TikTok yung tanungan. May mga nagtatanong, ay, ba't ka, almasara? Eh, kung hindi totoo ang Catholic Church, sabi dito sa Google, nakalagay, Catholic Church is founded by Jesus Christ. At ginagawa ko, pinikik ko. Ayun nga po, gawa ng takot. Dahil bulag pa ako nun eh. At hindi naman natin may iwasan yun. Dahil nasa sulat rin naman po ni Apostolo Pablo sa 4.4 ng ikalawang Korinto na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Eh, hindi ako sisisampalataya nun eh. Hindi ko sinampalataya na si Maria, ina pala ng Diyos. Gaya ng pagkaka-explain sa debate namin ni Bro Paul, na yung Kristong Diyos nasa loob ng haing katawan sa G5 ng Hebreo. Na kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. At yung nasa loob ng katawan na yon, o yung haing katawang nasa sinapupunan ni Maria, may pagka-Diyos pala doon. Gaya ng sinasabi ni Apostolo Pablo sa 2.9 ng Kolosas, na sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos ng siya'y maging tao. Eh, paano naging tao? Eh, nung nasa sinapupunan siya ni Maria. Ibig sabihin, sabay palang ipinanganak ni Maria yung haing katawan at nasa loob mo. Kaya nga pag-isip-isip ko, kung meron tayong pag-iisip, hindi yung isip ng mga protestante, si Maria talaga ay ina ng Diyos. Kaya, ayun lang, nagagalak ako, naintindihan ko yung logic ni Bro Paul Alima. Katunayan, nung unang debate na, ninenervyos talaga ako doon. Hindi ko lang masabi eh. Kasi, mahirap talaga pagkalaban mo yung katotohanan. Kaya, saksi naman, kung nanonood man sila kapatid na Erin ngayon, yung galit na galit sa akin, ng mga kasama ko, lalo sa debate, alam naman nila nun, after debate, hindi nila ako makausap. Kasi iniisip ko talaga nung iniisip yung debate, tas yung mga stand ni Bro Jando, at yung doktrina ng Iglesia Katolika. At napatunayan ko na sa Diyos talaga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang tinatag ni Kristo 33 AD. Bakit? Eh wala namang iglesyang naitatag dito na sobrang tagal na nananatili ngayon kundi ang Iglesia Katolika eh. Gaya ng sinasabi ni Kristo sa 16-18 ng Mateo, na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa Kanya, ang Iglesia ni Kristo napanaigan. Ang Iglesia ni Soriano, napanaigan ni Rason. Bakit? Eh simula nang mamatay si Eli Soriano, nung namuno na si Rason, yung itinuturo ni Soriano, pinanaigan na ni Rason. Katunayan, nagkokontrahan na silang dalawang magtito. Eh paano magiging tunay na Iglesia yun, hindi nagkakaisa? Dahil isa lang yung nakita kong nagkakaisa. At yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Salamat po mga kasama. Salamat bro. And then, tuwang-tuwa siya ngayon dahil nakapag-confess siya sa lahat ng mga pagkukulang niya sa Diyos at sa simbahan ni Kristo na akala niya ito ay piki. Akala niya, no? Ito ay hindi sa Diyos. Pero, yung pinagdidipensaan niya ay yun pala ang hindi sa Diyos. Amen? At si Brother John Fernand from isang handog. Siya po ay isang handog from Iglesia ni Cristo. Handog na silang sa Iglesia ni Cristo. And then, silang dalawa ay si Brother John doon na magpabautismo sa kanilang parokya. Then malayo naman dito, kukuha siya ng baptismal certificate, no? Pupunta pa siya ng Bohol, no? So doon na lang para malapit sila doon. Pero si Brother Jared, nabautismuhan na po siya sa pagkakatoliko. So hindi na isa lang bautismo, di ba? Hindi kailangan bautismuhan. Profession of faith. Nagsagawa na siya ng profession of faith kanina. And then, ang umpisal, at patuloy pa yung ongoing pa yung kanyang catechism. At i-deliverance din natin siya bukas sa team natin. At iparenounce natin yung mga dapat i-renounce. Para yung mga occult spirits na entry point sa kanyang buhay ay hindi na makapag-disturbo sa kanya. Tuloy-tuloy na yung pagbabago niya, tuloy-tuloy na yung paglago niya sa mga virtues. Hindi lang sa gifts, hindi sa mga virtues, no? Ngayon ay malumanay na siya. Noong una ay, alam mo, Father, puno ng puot yung puso ko.
Pero ngayon, puro ng pag-ibig. Amen, bro? At marami pa siya matutunan. Kahit ako lagi pang nag-aaral. No? So, kahit pare na ako, hindi ko makukuha agad yung mga doktrina ng simbahan. Ang dami ko pang dapat matuklasan. Okay? Ilang taon ka na, sis? 29, no? From Cortez. At siya po ay nag-react kahapon. Kahapon ba yun? Kahapon. Isagawa pa natin yung ongoing na catechism sa kanya at ongoing exorcism. Nag-react talaga, napaso sa Holy and Exorcise Oil. At yung kanyang sister-in-law, nag-react, nagro-rosaryo sila dun sa kanilang bahay. At nag-aawit kayo ng Salve Regina. Nag-react yung kanyang sister-in-law. Nandito din yung sister-in-law niya. Tingnan natin kung sino ba yung tatlo na ma-exercise ko ngayon. Dahil marami po. No? Maraming i-exercise ko ngayon. Tatlo. Nagtatago lang talaga yung demonyo. Normal na normal yung kapitbahay natin. Hindi natin alam na marami na pala yung naka-influence sa kanya. No? So, ngayon, mag-exercise ako after sa blessing ko sa inyong mga religious items. And after exorcism ko, lalabas ako, anointing of senses and anointing of the sick. Anointing of the sick is sacrament. So, ngayon, naka-receive na kayo ng katawan ni Cristo, 3 sacrament yung matanggap ninyo. Papunta na si Father Cross for sacrament of confession. Sana po ay i-confess nyo lahat yung mga kasalanan natin. Magaan yung ating maramdaman as long as we confess our sins. No? And then, anointing of the sick, 3 po yun. So sa pagpunta ninyo dito, hindi yung sarili ko ang ibibigay ko sa inyo. Sino ba ako? I'm just unprofitable servant. I am nothing. No? Kaya nga, pinupromote namin ang sacrament. Because sacrament is everything. Ano ang sacrament? Everything. Sacrament is everything. Because it is Jesus. The one who instituted the sacrament is not Father Darwin. It is Jesus. So, sa pagkabata natin, binabautismuhan tayo. Kaya sabi ni Kristo, gawin yung alagad ang buong mundo, no? Sa pamamagitan ng bautismo. So, nabautismuhan na ba kayo? So, sa mga hindi pa nabautismuhan, very important yan, very essential yan sa ating pagsunod ni Kristo. Ayan yung mga apostol, nabautismo sila. Acts of the Apostles, chapter 16, verse 15, binabautismuhan niya ang buong pamilya. Katawag ba yung pamilya kung walang bata? Hindi. So, ang mga apostol, nagbautismo na buong pamilya. So, hindi pa matawag na pamilya kung walang bata. Anong tawag yun? Couple lang. Hindi pa family. No? Anong kaulugan ng family? Acronym yan eh. Father and Mother, I love you. Sino nagsasabi? Yung bata. Father and Mother, I love you. Yun ang kahulugan. F-A-M-I-L-Y. Father and Mother, I love you. Yun ang kahulugan ng family. No. So nagbautismo siya buong pamilya. Sabi ng protestante, walang bata yun. Malaki na yun. No. Malaki or maliit, pamilya yon, di ba? Dahil yung bautismo, Father, bakit bautismuhan yung bata? Wala yung kasalanan eh. Kung gano'n, bakit nagbabautismo si Kristo? Wala din siyang kasalanan eh. Di ba? So kahit wala kasalanan si Kristo, nagbabautismo. Lalong-lalo na tayo, galing tayo sa mga kasalanan na mga ninuno natin. Kung si Kristo nga ay nagpabautismo, na pure ni magpinag, walang kasalanan, lalong-lalo na tayo. Diba? Yung logic nila is unbiblical. At kung magkasala tayo sa pagtubo natin, may sacrament of confession. Grabe. Yung mga sakramento ay pagmamahal ng Diyos sa atin. At binibigay pa ni Kristo yung sarili niya. I am the bread from heaven.
Ako ang tinapay galing sa langit. Ang kakain ng tinapay na ito ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At ang tinapay na ibibigay ko sa inyo, ang aking laman, aking katawan. Ang ipainom ko sa inyo, aking dugo. Wow! And then kung may nobya ka na, magpakasal kayo. May lumapit sa akin kanina, nag-anwent ako ng mga lola at lolo. Sabi ng anak niya, Father, kasalan kami sa civil. Father, gusto ko magpakasal na. So, magpakasal ka. 5 lang yung requirement katao sa kasal. 5 lang. Kayong dalawa, pare, at yung mga ninong mo. Hindi, 5 lang. So, hindi magasto. Amen? Amen. 5 lang. Dahil puno tayo ng garbo, puno tayo ng pagpataas. So, ngayon, hindi ka pa nakasal. No? Ang unang milagro ni Kristo, kailan nangyari? Sa kasal sa kanan. Wow! And then, kung may sakit, mayroong anointing of the sick. At yan po ang ibibigay ko sa inyo. Anong sabi ni Apostol Santiago? Kung may magkasakit sa inyo, tawagin niyo yung pare. At mag-anointing siya sa may sakit. Yun ang gagawin ko sa inyo mamaya. Okay? When you receive the sacrament, you receive the hands of Christ. Eh, pumunta dito, mga matanda, Father, nandito ba si Father Darwin? Sagot naman ng mga kasamahan ko, wala na, hindi open nga. Lunes to Wednesday, walang open. Bakit ano ba yung pakay mo kay Father Darwin ay? Magpahipo kami. Sabi naman ng mga kasamahan ko, kami lang hipo na. Alam nyo, hindi yung kamay ko ang hihipo sa inyo. When you receive the sacraments, it is the hands of Christ. When you go to Mass every day, you receive Christ, literally Christ. His divinity, His humanity is in your life. Tinatanggap po eh. Nangungunyun ka eh. Amen? Amen. May bayad ba? May entrance fee ba yung kapilya ninyo kung may misa? Meron? Wala? Wala. Libre lang. Binibigay niya yung katawan niya libre. Sasabihin mo ng pare, sakristan, sakristan. Bantayan mo yung mga hindi humuhulog sa sibot. Hindi nagbigay sa sibot. Bakit, Father? Hindi natin bibigyan ng katawan ni Kristo. Kung sa may itong yatag, Father, bukog ni Kristo. Kalansay ni Kristo para magbukog ng mga tihip na lagko. Bibigay ka o hindi, ang matanggap natin katawan ni Kristo. Amen? Amen. Dahil mahal ka ni Kristo. Alam nyo, yung nangyari sa Lanciano, Italy, yung tinapay na naging katawan ni Kristo, hanggang ngayon, nandyan pa. Walang preservative, walang chemical na inject. Hanggang ngayon, yun po ay milagro. 1,200 years na. Ang nakalipas, yung tinapay na naging katawan ni Kristo, yung vino, alak, naging dugo ni Kristo, hanggang ngayon. Sabi ng mga scientists, paano ito nangyari? Imposible ito. Hindi na decompose. Hindi na lalangnas. Dahil yun ang sabi ni Kristo, ang ibibigay ko sa inyo ay pagkain na hindi malalangka. At yung pagkain na yon ay ibibigay ng anak ng tao sa inyong lahat. Amen? Amen. Mga nanay, mga tatay na nandito, ang pinaka-the best na pagkain, ibigay nyo sa anak ninyo, yun po ang tinapay galing sa langit. At may bigay po yun sa lahat ng kaparian sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Bigyan natin ng papuri ang ating mga kaparian. Ngayon, dalawa yung misa ko, dun sa kabundukan, at binibigay ko yung katawan ni Kristo. No? Sa lahat. No? Pwede na ako matulog mamaya. No? Dahil na-comply ko na yung mission ko ngayong araw na ito. At ngayon din, ibibigay ko additional ang sacrament, yung confession. Wow! Kung alam na ng mga tao yan, mapuno yung mga simbahan. Kung alam na ng tao yan, yung mga Katoliko, maraming Katoliko na hindi nila alam yung doktrina natin.
Tell busy. Bakit hindi nila alam? Busy. May seminar tayo, busy. May talk si ano dito, busy, hindi mo na ako, busy. Anong kahulugan ng busy? Being under Satan's yoke. Anong kahulugan ng busy? Under Satan's yoke. Being under Satan's Satan's yoke. So, yan ang dapat nating ilagay sa ating isipan. Unahin natin ang Panginoon. Kung unahin natin ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ano sabi niya? All these things shall be added unto you. Lahat ng need mo ibibigay ng Diyos. As long as we prioritize God. Sa pag-ising mo ngayon, pinaprioritize mo ba yung Panginoon? We start our day with God, not with our gadgets. Titik sa akin. Start your day with God, not with your gadgets. Do the sign of the cross. Make a prayer, consecration to our lives to God. At before ka matutulog, consecrate your life to God. Yan dapat natin gawin. So, ano mangyari? Puno ka ng pag-asa. At ikaw maging instrumento sa pag-asa sa buong sanlibutan. Sa community mo, sa pamilya mo, puno ka ng pag-asa. Pagdasal kita. No? Pagdasal ko yung simbahan. Pagdasal ko yung sarili ko. Ipagdasal ko yung pamilya ko. Ipagdasal ko yung kapitbahay ko. Wow! No, manasali na tayo. And then, our day is productive. Our day is fruitful. Our day is full of energy and enthusiasm. Yan ang pinakailangan natin. At lagi tayo nakikinig sa mga negatibo, ma-inspired ka. Hindi ka na inspired. Expired, no? Ako po ay na-inspired talaga di Saint Alphonsus Rodriguez. Alam nyo, yung trabaho niya, taga-open lang ng gate, porter. Literally, taga-open lang ng gate. Yung buong buhay niya, yun lang ang kanyang trabaho. At na-amaze yung mga kasamahan niya. Dahil kahit ang liit ng trabaho niya, full of commitment, full of joy. Kahit ang ordinaryo lang papasok sa kanilang monastery, tatakbo siya, I am coming, my Lord. Yun lang ang sikat niya na, na linya. May kakatok sa gate. At marinig niya, I am coming, my Lord. Nasabi niya, I am coming, my Lord. Enjoy, excited siya, bubukas sa pintuan. Welcome! I am coming, my Lord. Tinitreat nga yung mga tao na si Kristo. Wow! Di ba? Ang ganda, no? At alam niyo, pinaglaruan siya ng mga bata doon sa kanilang lugar. Kinakatok yung gate. At nandito na si Saint Alphonsus Rodriguez. I am coming, my Lord. Pagbukas siya, walang tao. Tumatawa yung mga bata. Luka-luka to. Praili na ito. Luka-luka. So, pinaglaruan lang siya. Ano sabi niya? No? Pino-close na niya yung gate. No? At isang araw, mga kapatid, may kumakatok sa pintuan, sa gate. No? At binuksan niya. Na-amaze siya. Bakit? Sino yun? Ang Panginoon. So, to celebrate the little act of charity. The little act of love. Yung sakit mo, Lord, I receive it with gladness. Salamat sa sakit ko, Lord. I offer this illness for the conversion of my family, for my own conversion. Wow! Salamat, Lord.
Kung hindi ka properly disposed, magagalit ko, bakit ako, Lord? Bakit hindi katabi ko ang nagkasakit? Araw-araw ako nag-rosaryo, Lord. Araw-araw ako nagbabasa ng Biblia. Bakit ako? Bakit hindi yung kapitbahay ko na marites? Bakit hindi yung kapitbahay ko ng Mirasol? Walang magawa sa mundo. Lagi lang nangingilam sa ibang buhay. So whatever circumstances we are in, accept it, embrace it, and offer it to the Lord. Yan ang kailangan natin. Amen? Amen. Sana po ay ma-dispose tayo niyan para gagaan yung buhay natin. Paano gagaan? Lagi ka nag-blame ng iba. Paano yung gagaan? Lagi ka nagagalit. Paano magaan yung buhay mo? Hindi mo sinunod ang sugo ni Kristo. Mabigat talaga yan. No? At mamaya, mag-exercise ako mamaya at kung may mag-react man, okay, tatakbo ha. Habulin nila kayo. Satan is real. Demons are real. No? Natasensya na kayo sa lugar, dilapidated yung lugar natin dahil nag-rent lang po tayo dito para sa inyo. At kung dun sa kumbento, maliit lang yung lugar, at dito may hindi malaki gaano dahil dumami kayo. No? Sumikip dahil dumami kayo. No? Yung isang bahay, yun lang ang inuupahan natin. Pero dahil dumami yung mga tao na inspire, dumami yung mga bumibisita, hindi lang sa Bohol, pati na sa ibang bansa, bumibisita. Meron from Guam, hindi siya, grabe yung niya, karamdaman. Pupunta na sila sa mga eksperto. At binigyan na natin ng sacrament. At alam nyo, completely healed na po siya. No? At sa pagbalik nila dito, nagplano sila magpakasal. No? Sacrament of healing. Sino bang gumagamot niya? Hindi si Father Dar, wala naman akong power. Kilik-kilik power lang sa akin. No? Ito talaga ikaling ni Cristo. All priests are healers. All masses are healing mass. Yan mayroong mga panatikot kay Father Darwin eh. Mag-attend tayo sa misa ni Father Darwin. Bakit? Dahil yung misa ni Father Darwin ay healing mass. Paano yung ibang misa? Hindi yung healing mass? Ano yun? Healing mass? Pangtiwas yun. All masses are healing mass because it is the Eucharist. That's the reason why the true church is centered on the table of the Lord. Ano yung true church? Nakasentro sa table of the Lord. Kaya nga, kung magmimisa tayo, ang sentro hindi yung pulpito. Bakit yung pulpito hindi sentro? Hindi naman yun Panginoon. It is the table of the Lord. So yung mga unang Kristiyano, saan sila nakasentro? Sa altar. Bakit the center of the worship is not the pulpit, but the table of the Lord? Why? Because it is Jesus, the Eucharist. The bread from heaven. I am the bread from heaven. Whoever eats my flesh have life, ever obtain eternal life. May buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So, the true church centered on the table of the Lord. Yung mga piki na simbahan centered on the pulpit, not to the table of the Lord. Yan ang kaibahan natin. Nakasentro sa preacher. Yung mga piki na simbahan, nakasentro sa preacher. Pero ang tunay na simbahan, hindi nakasentro sa preacher. Sa pari, sa pastor, nakasentro sa table of the Lord. Kaya nga, dito yung pari. Itataas niya yung katawan ni Kristo because we are centered on Jesus. Not on the pulpit, not on the priest, but on the table of the Lord. Amen? Amen. At yan ang katotohanan eh. Kung pupunta ka sa born again, nakasentro sa pastor, sa pulpito, nawala na yung table of the Lord. Sa atin, pupunta yung Santo Papa dito, anong gawin ng Papa? Kasi lipitan misa. Because the Pope is not the center of our faith, but Jesus.
is only the vicar of Christ, the unworthy and profitable servant of the Lord. Amen? Amen. Si Kristo talaga. Yung obispo bibisita sa inyo, anong gawin ng obispo? Magsilibrate ng misa. Bakit? Bakit hindi kasentro sa obispo? Kasentro sa bread of life. Dahil hindi naman yung obispo ang pare ang bread of life. Siya lang ang nag-consecrate. Because the priest is in persona Christi. Ano yung pare? In persona Christi. He is doing in person of Jesus. May nagtanong sa akin, Father, ang nagbautismo sa akin, walang mudo na pare. Father, napektuhan ba yung bautismo ko? Hindi! Yung effectiveness sa sakramento, hindi nag-rely sa pare. Saan nag-rely? Bakit effective yon? Bakit efficacious yon? Sa Kristo. Alang iba. Sino ba ang pinakabanal? Yung misa ni Padre Pio or misa sa isang pare na walang modo? Sino ang pinakabanal? Misa ni Padre Pio? Banal na banal? Or yung misa sa pare na anong Ginoo, mga Padre Pio? Sino banal? Puro banal yun! Because Padre Pio is just a representative of Jesus. And these priests were so very scandalous. Also, in persona Christa. Yung misa niya, the same Christ. Oh, parang 1/4 lang yung divinity ni Cristo. Parang ito. Yung Padre Pedro, whole. Hindi 1/4. Whole divinity we receive from Padre Pio. The same. The divinity of Jesus, the humanity of Jesus present in the host, being consecrated by all priests. Yan ang tinatawag sa atin, ex opera operato. Yan ang doktrina ng simbahan. Anong tawag doon sa Latin? Ex opera operato. Anong kahulugan ng ex opera operato? Hindi nag-rely yung effectiveness ng sacrament sa pari. Bakit effective yun? Dahil ni Kristo, wala nang rason. Amen? Amen. So, kahit hindi mo gusto yung pari, magsimba ka pa rin. Dahil hindi ka naman pumunta dahil sa pari. Pumupunta ka doon, hindi dahil sa pari, hindi dahil sa obispo. Bakit pumupunta ka sa simbahan? Dahil kay Kristo. Dahil gusto ko nakakain sa kanyang laman. Amen? At sana po ay, kung meron nun sa inyo dito, na hindi magsamba dahil hindi ko gusto yung pari. Ilipat ako sa parokya. Immature ka na Katoliko. Parang hinog ka na mangga, pero ahad. Alam mo ba yung mangga na hinog pero ahad? Anong lasa doon? Aslong. Magiba yung ano mo, magiba yung mukha mo. Pero kung yung tama na pagkahinog yung mangga, masira ba yung mukha mo? Hindi! Ang tamis. Pati na yung ano mo, kamay mo. Ang sarap! Ganun din. No? I hope we become a matured Catholic, not immature Catholic. At sana nakinig kayo kanina sa catechism po. Dahil yung catechism is very important to augment our faith, to augment our commitment, to augment our devotion to the Lord and to the saints, to the angels. Kasama natin sila eh. No? Kasama natin sila. At sana yung natutunan nyo kanina ay i-share nyo po sa mga mahal natin sa buhay. No? At keep in touch na kayo sa Facebook natin dahil alam nyo, simula ngayon hindi na ako pupunta sa ibang probinsya. Dito na ako mananatili muna sa diocese natin. Maraming nag-invite sa akin sa Iligan, sa Davao, sa Jensen, ang dami. No? Saan ba ako inaasahan ng Panginoon? Sa buong Pilipinas o sa buong
Nandito lang ako sa Bohol. Gusto lang ko mananatili sa Bohol. Okay? And then, let us meet each other here in Bohol. And hindi ko kaya pupunta ng iba't ibang lugar. Lalo akong hindi tutubo nito. Yung focus na lang ako dito. At yung assignment ko, sabi ni Bishop ay sa Gila na. Dahil dun i-establish natin yung permanent office of exorcism po. At ngayong linggong ito, baka magpipirmahan na tayo for the donation of the land. No? Transfer tayo sa Gila. Okay? Hindi na sa Balilihan. Dahil sa Balilihan, hinaharas tayo ng demonyo doon. Pinipigil tayo doon. No? So, punta na tayo sa Lila po. Ayun po. At sana po hindi na tayo maharas doon. Saan tayo pupunta nito? No? So, may nagbigay sa atin ng 1.2 hectare po. It is donated to the Diocese of Tagbilaran. Take note ha. It is not donated to my name. Sana ibibigay, yun sana ang intensyon. Pero, sinabi ko, hindi naman ako mag-last dito. It should be given to the church. It should be given to the diocese, donated to the Diocese of Tagbilaran. Hindi sa akin. So, dahil lumatay ako eh. Sinong susunod? Okay lang kung may anak ako. O wala. Walang susunod. Ang susunod dito, ang simbahan. Kaya nga, may pinaaral tayo ng mga hari. 17 seminarias. Magbabayad na tayo ngayon. No, sabi ng committee father, babayad tayo 70,000. No, wala pa akong pera. Pero problema ng Panginoon yun. 17 seminarias po. Para po nagtayo na tayo ng congregation. Pagdasal nyo, dahil kung mamatay sa pagdandaroy, may papalit. Kung mamatay sunod na taon, may papalit na. Kailan ka mamatay, Father? Hindi ko alam. May taon pa. May taon. Yung... Yan po. Pagdasal nyo ka, no? Ang Diyos na bahala. No? Kung isang taon na, okay lang yan. No? Hindi pa. Ang sarap doon sa langit eh. Mas masarap doon sa langit kaysa dito. Excited na ba kayo mamatay? Simba ko kapatid, ikaw sana mauna. Dahil lagtag tayo sa bagay dito sa mundo. Doon sa langit, wala nang sakit. Dito sa lupa, marami pa tayong sakit. Diyan sa langit, puro kaligayahan. Wow! Dapat excited tayo na. Mamatay. Ikaw lang kapunta. Ha? Ikaw lang. Hindi ka sasama na eh. Wala may knowledge. Ay, ikaw. So, yan no, huwag kayong matakot mamatay. Para tayo sa Panginoon. Amen? Buhay tayo or patay, para ka sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na. Oo. Simba ko kapatid. Kung simba ko, yun ang mauna. Kailangan ko rin siya lang. So, yan ang tatanggapin natin na realidad. Hindi tayo para sa mundo ito. Para tayo sa karera. Just imagine ha. Dapat masaya tayo. Bakit? Nag-prepare ang Diyos sa'yo. Hindi ordinaryong lugar. Kaharian. Wow! Anong piniprepare ng Panginoon sa'yo? Bahay natin, no? Hindi maganda. Pero pinaprepare ng Panginoon, maganda na maganda. Kaharian. Wow. Dahil, kapatid natin si Kristo eh. Hari. Tayo din doon, hari din tayo. Oh, hindi hari-hari. Sana po ay natuwa kayo at sana po huwag kayong mapagod na mag-share sa mga magandang bagay, magandang kaalaman na galing sa simbahan. The church is the pillar and the foundation of truth. Anong simbahan? The church is the pillar and the foundation of truth. Hindi basta-basta yun. Hanggang ngayon, hindi pa ako natapos sa pagbabasa
ng mga aral ng hanggang ngayon. Kami ay laging nag-aaral, laging information, yung team natin, laging information twice a month para sa inyo. Para hindi stuck yung knowledge namin. Ito yung isi-share ko sa inyo. Yung sabi ni Father Sikia. Sabi ni Father Sikia, ito yung iharas ng demonyo sa atin. Yung senses natin. Eyes. Example, yung eyes natin. The person sees frightening apparitions, especially at night. And when he looks at an ordinary picture, he sees diabolical superimpositions like smiling demonic faces. So, ito po ay usual na naranasan ng mga possess. Yung exercise ko mamaya. Father, nakikita ko kagabi. Si Lucifer. Ang taas ng sugay niya, Father. Yan. Hinaharas sila through their eyes. At marami silang makikita. Nung isang araw, nag-exercise ako, Father, ang dami nila. Sabi ko, huwag kang matatakot. Sasamahan namin kayo. At higit sa lahat, kasama natin ang Diyos. He is Emmanuel. Ano hulugan ng Emmanuel? God is with us. Ano pa yung senses na tapi ng demonyo? Ito, the ears. The person starts to hear voices. Yung sinasabi ko kanina. Patayin mo lahat ng kaklase mo. Rinig na rinig niya. Merong bubulong sa kanya. Magpakamatay ka na! Yung pasyente namin from Tubigon, may tumawag sa kanya. At lumapit naman siya. Alam niyo, 4th floor na pala yun. No? Isang step na lang, mahulog na siya sa 4th floor school building. At mabuti na lang tinawag siya ng, "Hoy, huwag kang tumalon!" Yung klase na. Sabi niya, "Oh, malapit na akong matay." May tumawag sa kanya. Rinig na rinig niya. Tinawag yung pangalan niya. Pero akala niya normal na lugar lang. Akala niya plain lang. Muntik na siya. At pag punta niya dito, ang daming demonyo sa katawan ng bata. Nahihirapan siya sa kanyang academics. Malitan yung lalo niya. After deliverance, talino, duble yung talino niya. Honor na siya. After series of deliverance, sabi ng lola, ang talino ng anak ko, Father. Is it amazing? At ngayon, wala nang bubulong sa kanya. No? Pero possess siya, ha? Ano ba yung senses na atakin ng demonyo? The touch, sense of touch. The person wakes up with bruises on his body or suddenly feels pains. So, yung nangyari sa iyo, di ba? Father, may panaginip ako, kinagat ako. Panaginip lang yun. Pagtingin niya sa paa niya, nandun yung kagat. Yun. At aktigil ka sa pamagitan ng mga sugat sa katawan mo. Sa panaginip lang yun. Sa pagising mo, totoo pa na. Yun. Ano pa? No physical cause, like for example, pinpricks during certain moments of the day. May tutusok na karayom. Sa iyo katang, wala namang karayom. Yan. Yan ang karanasan ni Father Sikia, na una na season exercise sa akin. At yan din ang karanasan ko, kahit hindi pa ako, batang-bata pa ako. Bago pa lang ako dito sa ministry ito. Mga almost 5 years lang. Pero marami na akong karanasan. Then maraming mga tao pumunta dito, klase-klase. Luzon, Visayas, Mindanao. At night, the person experiences sexual harassment. Meron kaming pasyente, mga kapatid, na hubad na siya. Pagising niya, bakit wala na akong damit? At nang naginip siya na ginagamit siya ng isang lalaki. Wala na akong damit. Sino bang naghubad sa akin? Ito, sexual harassment ng mga demonyo. At marami tayong pasyente na ganito. Tinatawag yung spirit of abuse. Yung mga
espiritu na lalaki na makipagrelasyon sa atin. Spirit of incubus. And then kung babae, spirit of succubus. No? Sa experience ko ngayon, ang dami talaga, no? Na hinaharas ng mga demonyo. Ito. Sa sense of touch. No? Alam nyo, meron akong kaibigan na ni-rape niya yung kanyang anak. Pero hindi talaga niya ni-rape. Kinopya yung mukha niya. Just imagine, sabi ng bata, ni-rape mo ako, tatay. Wala kang modong tatay, ni-rape mo ako. Anak, hindi kita ni-rape. Bakit ko ba gawin yun? Hindi kita ni-rape, anak. Pero, kita ng bata na yung mukha ng tatay ang... Pero nung chine-check, mga kapatid, virgin pa yung bata. So, nagkaalabas yung kapatid, kaibigan ko, pero 2 years na. Just imagine, Satan is real. Kukopyahin yung mukha mo. Hindi ka naman nag-rape. Yung demonyo ang nag-rape sa kanya. Pero ang bata, still virgin pa na. Diba? At na-enlighten ko yung buong pamilya nung naka-share ako sa karanasan ko. Doppelganger. Yung doppelganger, yung mukha mo, i-emulate nila. Ano pa? Smell. The person smells foul odors, like sulfur. Ang baho dito. Parang may sunog. Parang may patay. Ang linis ng kwarto mo, pero maraming bahong patay. Taste. The person finds that his favorite dish has become unpalatable to his taste buds. It either tastes so blunt or extremely disagreeable. Pero wala ka ng taste, parang na-COVID ka. Walang taste. Or, ang sama ng lasa. No? Or suddenly the person has craving for food that is half-cooked and bloody. Ang sarap kainin nito. Meron kaming pasyente, alam nyo, kinain niya ng buhay yung baboy. Yung baboy na, no? Yung karne, may dugo pa. Masarap. Natatakot yung tatay at nan. Parang kagayan. Ito ba nangyari sa anak ko? Kakain ng karne na maraming dugo. Sabi niya, Father, ang sarap ko. Iinom ng dugo. Papunta niya dito. Babae! Nung deliverance namin, ang daming demonyo. Ang lakas. Tinalian na namin ng habon. Tinalian namin ng kumot. Sa Tagalog ng habon. Kumot. Di kumot. Kumot pala. Tinalian namin ng kumot. Ang lakas! At pinatuloy natin ang sa kanya, yung family na nagsagawa ng prayer deliverance. No? So, yan. Iharas tayo through our taste. Sabi ni Father Sikia, I have encountered in my ministry almost all of these types of oppression. If from the diagnosis and discernment, it is found that the cause was demonic. Pero yung demonic influence, mag-reveal din sa atin, it's seemingly natural. No? So, the spiritual discernment, mga kapatid, ma-diagnose natin sa pamagitan ng diagnostic interview na gagawin sa team natin at sa buong ministry natin. And the person now fully cooperates with the spiritual process. The healing and liberation from these types of oppression is not hard to achieve as long as we cooperate. At maraming natawag sa akin, Luzon, Visayas, Mindanao, Father! Dadalhin ka namin dun sa Luzon, sa Baguio. Kami bahala plite sa'yo. Pamasahe. Pag-helicopter ka. Hindi ako punta doon. Because Christ is present everywhere. Go to your peace. At ituturo namin yung simple prayer of deliverance po. Para
magamit ninyo. At yung kapitan sa barko, siya lang ng deliverance. At sabi ng asawa niya kagabi, Father, very effective. Alam niyo, Father, sinishare ko na po lahat. Yung natutunan ko sa ministry, at ini-empower ko sila. Father, ang daming magandang testimony. Natutuwa ba kayo? Opo. Opo. Christ is everywhere. Father Darwin is not everywhere. Father Darwin is limited. Increase your faith in God. And by doing it, we can help a lot of people. We can protect our family circle from the harassment of our real enemy. We have only one enemy, it is Satan. Amen? Amen. Sana po ay isi-share niyo po at magpa-practice po tayo lahat. Sana tutunan natin sa araw na ito. Natutuwa ba kayo ngayon? Opo. Amen? Amen. God is good Grabe. all the time. Yes. Bigyan natin papuri ang Diyos, mga kapatid. So ngayon mag-bless ako sa mga religious items ninyo, ha? Diyan lang kayo sa upuan ninyo at i-recite ko yung prayer ng simbahan. At yung intention ng simbahan ang mananaig, hindi yung intention ni Father Darwin. So unahin natin yung pag-bless, yung asin ninyo, yung salt. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge your evil with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you, through the saviors the prophet, to be cast out into water, to cure its unfruitfulness. Be now purified salt with the help of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, the phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him. We shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty lasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. We all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with the touches or sprinkles be freed from uncleanness, and the salt from evil spirit, through Christ our Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. Sunod natin i-bless ang tubig ninyo. You creature of water, I purge your evil. The name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, the Son of Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, that you may be water-free to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world day far. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, with cleansed and delivered from harm, its homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that worldly envy vanish, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan niyo ng konting salt yung tubig niyo. The Lord be with you. And also Author of invincible strength and King of incomparable power, ever the glorious creature of the one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the neighboring enemy, who boldly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the dewy sweetness, wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease. Venom was there with dragon afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Yung tubig ninyo ay holy and exorcised water na po. Sunod natin i-bless yung olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.
God's creature oil I cast off the demon from you, began the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let Rosari's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Did it bring health in body and mind to the user? In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ our Lord, in the name of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as the Lord, that the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead the world they fall. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service with knowledge, it please you to guard feebly and to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives, that pertaineth unto the sea, so that when the maid dwell and give thanks to you, the living and true God, grant to pray that you should use this oil, which are blessing in your name, to be delivered from suffering, all infirmity, all the wiles of the enemy, let it be a means of averting any kind of disease for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent through Christ our Lord. Amen. Yung oil ninyo ay hindi ordinary yung oil, holy and exercise oil na po yun. Okay? Sunod natin i-bless yung incense, candles, rosaries, medals, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, Bible, handbook, all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in allegiance to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, and able to harm the afflicted your priests and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. Then clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Lahat ng mga religious items ninyo na na-avail ninyo, tinutuling natin sa more than 40 scholars at sa ministry din. No? So, na-avail kayo sa mga religious items, tinutulong natin yan una sa mga scholars. Iba din yung seminaryan, more than 40 scholars. And then, sa ministry natin. At kung meron kayong extra blessing, pwede kayo mag-share sa ministry. Dahil yung team natin, hindi na sila nagtatrabaho. Inaalay na yung buhay nila sa ministry nito. Kung wala naman kayong blessing, piki kayo kay daghang kay problema, ipagdasal niyo po kami na laging malakas, laging malusog para marami pa tayong ma-evangelize na bibisita dito. Amen? Amen. God is good! All the time! God is good. Meron akong awitin, team song natin ito. Kahit saan kayo pupunta, kung malungkot kayo, awitin niyo lang ito. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Together again, ha? Together, I'm here. Did no? Kita tanan, no? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Pabright ninyo na. Sa una yun yun. Amen! Amen. At papasok ako doon for solemn exorcism at tatawagin yung mga pangalan nyo. Yung nauna, ang mauna nating tawagin. And then, mamaya, mag-anointing of the sick ako mamaya. Okay, lalabas ako. After prayer of healing and liberation. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.